Madam Sir, kagalang-galang ng mga bisita, mahal kong guro at mga kapwa kong mag-aaral, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay nandito upang talakay ng isang kontrobersyal at matagal nang pinag-uusapang isyu, ng isyung Israel. Ang usaping ito ay tila hindi mawawala sa mga balita at mapapanood sa internasyonal na pahayagan. Gayunpaman, mahalagang bigyan natin ng pagkakataon na matalakay ang mga isyung ito upang maunawaan natin ang mga kaganapan at ang mga epekto nito sa pandaigdigang lipunan. Ang Israel ay isang bansa na matatagpuan sa Timog Kanlurang Asya, ay may malalim at matagal ng kasaysayan na puno ng digmaan, relihiyosong tunggalian at mga paghihimasok ng mga iba't ibang puwersa. Ang nagiging sanhi ng mga tensyon ay ang mga isyong teritorial, pampolitika at pangrelihiyon na kinakaharap ng mga tao sa Palestina, isang teritoryo na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Israel. Ang matagal na hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestina ay nagugat mula sa kanilang labanan sa teritoryo. Marami ang naniniwala na ang Israelita at Palestino ay may karapatan sa lupain iyon. Ito ay sanhi ng mga kolonyal na pamamahala at pananakop mula pa noong unang siglo. Ang pagpupumilit ng bawat isa na sila ay may tunay na karapatan at ang pagkikipagtulungan ay tila halos imposible. Samantala, mapapansin natin ang iba't ibang aspekto ng hidwaang ito sa lipunan at ekonomiya. Kataasan ang bilang ng mga namamatay kasama na ang mga sibilyan sa bawat aksyon na nangyayari. Maraming mga mag-aaral ang hindi nakakapag-aral dahil sa mga hidwaang ito na siyang madalas nagdudulot naman ng mga malalang suliranin sa kanilang kinabukasan. Bukod pa rito, ang tensyon sa rehiyong ito ay nag-aambag din ng paulit-ulit na pagbagsak ng mga negosyo at pagwawakas ng mga investment. Bilang mga mamamayang may malayang pag-iisip at mga individual na handang mag-aral, tayo ay may mahalaga at tiyak na papel na ginagampanan sa paglutas ng mga isyong ito. Ang napapanahong kalakayan at pagkaunawa sa mga tunggalian sa Middle East ay nagiging daan upang hindi na lamang tayo tagapakinig, kundi upang tayo rin ay maging tagalathala at tagapagtanggol ng kapayapaan at katarungan. Ang hamon na nasa harap natin ay paanong makamit ang isang pangmatagalang solusyon sa hidwaang ito. Bagamat hindi ito ganap na magiging madali. Ang importanteng aspeto dito ay ang komprehensibong paghahanap ng mga solusyon at konkretong hakbangin upang maiwasan ang pagtuloy ng pagdami at patuloy na pagdurusa ng mga sibilyan. Bakit hindi natin simulang iwasto ang mga maling pag-iisip at mga alituntunin ng diskriminasyon sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon at intercultural dialogue? Ang mga kabataan ay maaaring matutuhan ang kahalagahan ng pagrespeto at pag-unawa sa bawat isa. Ang mga ito ay mga pundasyon na maaaring magdulot ng pagkakaunawaan at pagkakaisa ng pangmatagalang panahon. Bilang mga kabataang lider ng kinabukasan, dapat tayo magalak, mag-aral, higit pa sa kultura, kasaysayan at mga suliranin ng iba't ibang lipunan. Sa pamamagitan nito, magiging daan ito upang mapalawak ang ating perspektibo tungo sa isang pandaigdigang pagpapahalaga at pag-unawa. Hayaan nating magsilbi ang hidwaang ito bilang isang paalala sa ating lahat na ang kapayapaan at pag-unawa ay hindi lamang responsibilidad ng mga opisyal ng gobyerno o mga pambansang pinuno. Ito ay isang responsibilidad na nararapat nating pagsikapan bilang mga individual at bilang miyembro ng isang pandaigdigang lipunan. Sa ating pagpapasya kung paano tayo maging bahagi sa kasalukuyang konteksto, lagi nating tatandaan na ang ating mga salita at gawa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang
ating advokasya at paninindigan para sa kapayapaan at maaaring magdulot ng pagbabago at maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang mga kabataan na lumahok at ipahayag ang kanilang mga paniniwala. Magtulungan tayo bilang mga magkaklase, bilang mga mag-aaral at bilang isang komunidad na isulong ang pag-unawa at kapayapaan. Sa pamamagitan nito, tiyak na magiging posible ang isang mas mapayapa, katarungan at maganda na hinaharap para sa lahat. Maraming salamat po.